Ikaw talagang bata ka. Bakit bang tigas ng ulo mo? Kanina ka pa doon niyayaya ng ate Nena mo, ayaw mo pa ding umuwi. Hinintay mo pa talaga na akong susundo sa'yo? Nay naman kasi. Nagkakasarapan pa nga ni si Yawa doon sa birthdayhan eh. Tsaka ang aga-aga pa kanina. Sa halip na nagpapahinga na ako at maghapon ako napagod sa barangay hall, bumangon pa ako para sunduin pa kita. Kaya ko naman ho kasing umuwi mag-isa, sinundo niyo pa ako. Sino kayo? Ano kailangan niyo sa amin? Kunin niyo ang dalaga! Nay! Huwag mo akong ibibigay sa kanila! Iwan niyo! Mga walang hiya ka! Bitiwan yung anak ko! Nanay! Tulungan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Mga impacto kayo! Iwanan niyo na sa akin ang matandang to! Nagugutom na rin ako! Kaya kakainin ko na to! Tulong! Tulungan niyo ako! May aswang! Tulungan niyo ako! Mga pesting tao! Dumating pa! Tatapusin na kita kagad! Walang magulang na naghangad ng masama para sa kanyang anak. Lahat ng mabubuting kapalaran ang gusto nila. Pero madalas, ang mga anak na masuwayin sa mga magulang, napapahamak. Isang magandang araw po, Aswang Diaries at Madam Venus. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rico, isang retiradong sundalo. Nang mapakinggan ko ang inyong serya dito sa YouTube, ay muli kong naalala ang aking mga naging karanasan tungkol sa mga aswang noong ako ay nasa serbisyo pa. 30 anyos pa lang ako noon. Meron kasi akong hinawakang misyon na kasama ko ang aking ama na isa ring sundalo. Ang kasong yon ang pinakamahirap lutasin dahil hindi mga ordinaryong tao ang aming nakalaban sa Bohol. Hindi ko na lang papangalanan ang mismong liblib na baryo para sa kapakanan ng mga naging bahagi ng kwento ko. Naisip kong ibahagi din sa ating mga kababayan ang aking karanasan. Kaya ngayong 12 ng Hulyo ngayong 2025, alas 7 ng gabi, pagkatapos kong kumain ng hapunan, ay sinimulan kong isulat ang aking karanasan na hindi ko makalilimutan. Maniniwala ba kayo na totoo ang aswang? At sa palagay ko, hindi nawala ang lahi nila mula noon hanggang ngayon. Nandito ka na pala. Opo, Itay. Nagulat ako nang makatanggap ako ng order na meron akong hahawakang misyon at kayo pa makakasama ko. Kakaiba ang bisyong ito, Rico. Kailangan nating magpanggap ng mga baklang beautician. Magiging mga bakla tayo, Tay? Oo. Seryoso ba kayo? Mga sundalo tayo tapos magiging beautician. Bakit naman kasi tinanggap niyo ang misyong to? Bilang sundalo, ay dapat magaling kang mag-disguise. Kailangan nating gawin ang lahat para maging matagumpay ang misyong ito. Ako ang magiging barbero. At pag may makeup, ikaw naman ang manicurista, pedicurista. At isa pa, ang humihingi ng tulong sa atin ay ang aking matalik na kaibigan na si Caridad. Naku, mahirap po yata yan eh. Noong nasa high school ako, nagagawa ko yan dahil kayo na eh. Pero matagal na po yun. Saka na natin yung pag-usapan. Pumasok muna tayo sa opisina ni Colonel Dimapilis para maipaliwanag niya ng mabuti ang ating misyon. Pumasok nga kami ni Itay sa opisina ng aming opisyal at ipinaliwanag nga niya sa amin na ang mismong kapitana ng nasabing baryo ang humiling na kami ng aking ama ang ipadala sa kanila para lutasin ang kaso. Pero nadismaya agad ako nang makita ang mga report dahil 5 buwan na pala ang nakararaan mula nang dukutin ng mga taong nakasuot ng itim na kapa ang anak ni Aling Caridad na si Milet. Kaya nang lumabas kami ng opisina ni Colonel Dimapilis, Tay, yung binabanggit na taong may pangil na kasama ng mga kidnapper, hindi kaya aswang yun? Yun din nga ang iniisip ko eh. Tsaka, matagal lang nangyari kaya sa palagay ko, patay na rin ang kanyang anak na dinukot. Marahil, kinain na rin yun ng mga aswang na yun. Pero sabi ni Colonel Dimapilis,
Bukod sa anak ng kaibigan nyo, marami pang babae ang nawawala at mga kalalakihan din. Tama ka. Yan ang dahilan kaya tayo ang papasok sa lugar nila at mag-iimbestiga. Hindi lang ito para kinakaridad, kundi para sa mga taong bayan na naroon. Kailangan natin malaman ang dahilan ng kanilang pagkawala. At kung totoo man na aswang ang ating makakalaban doon, kailangan natin maghanda. Kung ganun, hindi lang pala pagiging beautician ang dapat nating pagsanayan. Kailangan din pala nating alamin kung paano natin lalabanan ang mga aswang kung sakaling makaharap natin sila. Ako nang bahalang lumikom ng mga gagawin natin laban sa mga aswang. May kilala akong albularyo na pwedeng makatulong sa atin. Pagsanayan mo na ang magiging papel mo. Sa lalong madaling panahon ay isasagawa na natin ang misyong ito. Alam kong mahirapan ako, Itay. Dahil ilang taon na puro baril ang hawak ko. Pero sige, alang-alang sa misyong to, gagawin ko yan. Naisip kong puntahan si Naldo. Yung kaibigan mong bakla? Tama! Pwede ka natin siyang isama para kung ano yung hindi natin makayang gawin, ay sa kanya natin ipagagawa. Pumayag naman kaya yun. Ako nang bahala doon, Tay. Sige, kumilos na tayo. Pagdating natin doon sa baryo, tatawagin na kita sa pangalan Rika at ako naman tatawagin mong Ami. Maliwanag ba? Sabay na kami ni Itay nang lumabas ng kampo. Umuwi kami sa aming bahay para iwanan doon ang aming mga uniforme at magbihis ng sibilyan. Pero syempre, dala pa rin namin ang aming mga baril para pang proteksyon sa aming sarili. Nagpunta si Itay sa kakilala niyang albularyo at ako naman ay pinuntahan ko ang kaibigan kong si Naldo. Kumusta ka na, paring Naldo? Hoy, bruha kang bakla ka. Ang pogi mo pa ring hayop ka. Kailan ka dumating, Aching? Kanina lang ako dumating. Nagbihis lang ako. At ikaw kaagad ang pinuntahan ko. May kailangan ako sa'yo eh. Anong kailangan mo sa akin? Gusto mo ba ng masahe para makapag-relax ka? Kahit libre payag na ako. Hindi yun. Masigit pa doon ang kailangan ko sa'yo. Ha? Masigit pa doon? Ay, nakapag-desisyon ka na ba na ipapatikim mo na sa akin ang iyong katawan na matagal ko nang pinagpapantasyahan? Abihali ka na! Simulan na natin habang wala pang istorbo. Hindi yun, paring Naldo. Correction! Maring Nelda ang itawag mo sa akin. O sige na nga, Maring Nelda. Kaya kita pinuntahan dito para magpaturo sa'yo para maging beautician. Maging beautician? Ibig sabihin, umalis ka na sa pagiging sundalo at nagladlad ka na rin? Oo eh. Kaya mo nga ngayon, Rika, nang itatawag mo sa akin. Naku! Sinabi ko na nga ba eh. Kaya pala 30 anyos ka na ay hindi ka pa nag-aasawa. Berde rin pala ang iyong dugo. Ay naku! Kasapi ka rin pala ng federasyon. Oo naman. Mahirap pala magpigil ng tunay na katauhan. Kaya Maring Nelda, turuan mo na ako kasi ilang araw lang ay mayroon akong pupuntahan na lugar. Doon ako magkakalat ng lagit kasi maraming gwapo doon. Kailangan mo akong isama dyan. Kasi kung hindi, ay hindi ko ituturo sa iyo ang aking mga nalalaman gamit ang mahiwagang nipper. Mamili ka, bakla. Isasama mo ako o hindi kita tuturuan. Sige, isasama kita. Ayan! Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo, bakla. Naku! Ngayon, anong gusto mo na una mong pagsanayan? Nung nasa high school tayo, may subject tayong cosmetology, kaya alam ko na humawak ng nipper at pusher. Oh. Gusto ko lang matutunan ng iba pa. Gusto kong magsanay ulit kasi matagal na yun eh. Walang problema yan. Halika, maghanap tayo ng customer na bibigyan mo ng libreng serbisyo.
Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni Naldo. Naganap siya ng magiging customer namin sa mga kapitbahay niya. Isang babae naman ang pumayag kahit na medyo nag-aalangan kasi nga alam niyang pagpapraktisan lang ang mga kuko niya sa kamay at paa. Pero nang makita niya ako ay para siyang naakit sa matamis kong mga ngiti sa kanya. Ay naku, Ateng! Huwag kang padadala sa nakikita mo. Magandang lalaki yung kaibigan ko pero berde rin ang dugo niya na kagaya ko. Oo nga naman, Ateng. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman mamardirin ang mga kuko mo. Gusto ko lang kasing gawin yon. Matagal ko na hindi nagagawa eh. Hoy! Bruha ka! Dahan-dahan lang ha! Matatalim ang mga gamit ko ngayon. Bagong hasa lang ang mga yan. Kaya nga dinadahan-dahan ko na eh. Mamaya pagkatapos ni Ateng, humanap ka pa ng isa, ha? Ay oo, ako na ang bahala. Basta dahan-dahan lang muna. Alam mo naman, tumigas na yung mga daliri mo. Ilang araw pa akong nagpabalik-balik kay Naldo para mag-practice ng kabaklaan, Madam Venus. At dahil nga ginagawa ko na rin yun noong nasa high school pa kami, ay madali kong nasanay muli ang aking mga kamay. Kaya bago kami lumakad ni Itay, ay namili na rin kami ng mga gagamitin namin bilang mga beautician. Isinama ko sa pagbili si Naldo para siya ang mamili ng mga magagandang gamit. Bumili na rin kami ng mga damit pang babae at mahabang mga wig para makumpleto na ang pagiging bakla namin. Matapos ay nagbiyahe na kami sakay ng bus papunta sa baryo ni na Aling Caridad. Hoy bakla! Parang familiar sa akin itong kasama natin. Parang nakita ko na siya. Hindi ko lang matandaan kung saan. Ay nako, bruha ka. Huwag mo nang pag-aksayang isipin kung saan tayo nagkita. Baka maubos pa yung utak mo, nakakunti na lang. Ako nga pala si Ami. Ako naman si Nelda. Mukhang magiging masaya ang biyahe natin ito, Rika. Lalo na kung marami talagang guwapong lalaki doon sa baryo. Tingnan natin. Yung kasang sinabi ng kausap ni Ami kaya hindi na rin ako makapaghintay na makarating doon. Ami, mga ilang oras ba ang biyahe papunta ron sa kakilala mo? Siguro mga 5 hanggang 6 na oras. Ay naku, napakahaba naman pala. Malayo rin pala ang lugar na yun. Oo, medyo malayo rin kaya makakatulog pa tayo. Kaya huwag ka na munang mag-ingay dyan. Gusto ko munang magpahinga. Oo nga, parang masarap matulog, lalo na at presko ang hangin sa mga lugar na madadaanan natin. Hindi ako gaanong nagsasalita habang nasa biyahe kami. Paano nga ay nag-iisip ako ng malalim. Sa totoo lang ay kinakabahan ako sa misyon namin ito, lalo na nga at hindi namin alam kung ano talaga ang makakalaban namin pagdating sa lugar na yon. Nang tignan ko si Naldo, nakita ko na masaya siya. Pero magiging masaya pa ba kaya siya pag nalaman niya ang tunay na dahilan ng pagpunta namin doon? At makalipas nga ang mahabang oras ng biyahe ay nakarating kami sa liblib na baryo. Nang makababa kami ng bus, ay maglalakad pa kami ng halos 1 kilometro bago makarating sa baryo. Hoy, bakla! Hindi mo naman sinabi na ganito naman pala kalayo ang baryong pupuntahan natin. Masyado na itong liblib. Yan bang daan na lubak-lubak ang papunta sa baryo? Aba, ay puro puno at bundok ang natatanaw ko. Huwag ka na magreklamo, bruha ka, ha? Ikaw naman na may gusto na sumama, di ba? Hindi ko rin naman alam na ganito palang lugar na pupuntahan natin. Huwag na kayong magreklamo. Maglakad na lang kayo para makarating tayo doon na maaga. Ami, merong matanda na may dalang kariton. Baka doon din papunta sa lugar na yon. Baka pwedeng makisakay tayo. Sige, subukan natin makisabay sa kanya. Manong, baka naman pwede kami makisakay. Pagod na ang mga beauty namin eh. Ay sige, sumakay na kayo. Mahirap kapag ginabutan kayo ng gabi sa sabanang ito. Bihira ang mga dumaraan dito. Nako, maraming salamat po, Tatang. Nelda, umakyat ka na dito sa kariton. Ay, oo.
saan bang punta ninyo mga ineng? Parang hindi kayo taga rito ah. Dayo nga po kami dito, Tatang. Naimbitahan lang kami ni Kapitana Caridad. Malapit na daw kasi ang Flores de Mayo dito. At kami ang mga beautician na tutulong sa kanya para sa paghahanda ng mga paparadang Reyna Elena. Ay, kung ako lang ang masusunod. Gusto ko nang itigil na muna ang pagdiriwang ng Flores de Mayo dito. Kasi delikado ng panahon. Lalo na nitong mga nakaraang mga buwan. Maraming tao ang nawawala. Pati ang mga magagandang babae. Kabilang na nga doon ang anak ni Caridad. Apo ko naman yun. Naku naman, Tatang. Huwag ninyo naman kaming takutin. Totoo bang sinasabi ninyo? Bakit? Mukha ba akong nagbibiro? Nawala nga ang apo ko, may 5 buwan na ang nakakaraan. Wala na kaming balita sa kanya mula noon. Sa palagay ko nga, ay wala na siya. Makalipas nga ang mahabang oras ng pagsakay namin sa kariton, ay nakarating na kami sa napakagandang baryo ni na Kapitana Caridad. Matagal na kaming nakababa sa kariton. Sa harapan ng bahay ni na Kapitana ay hindi sila lumalapit sa amin. Napansin ko na panay ang bulong niya sa katabi niya na magandang babae. Nang hindi na makatiis si Itay, ay siya na ang lumapit sa dalawa. Caridad, malayo ang naging biyahe namin. Hindi mo pa kami papapasukin sa bahay mo para makapagpahinga? Kasama ko ang mga beautician na magme-makeup sa mga Reyna Elena ngayong darating na Flores de Mayo. Sammy, ikaw nga ba yan? Bakit ang haba ng buhok mo ngayon? At bakit ganyan ang itsura mo? Mukha kang babae. Oo, ako nga ito. Pwede bang pumasok muna sa loob? Doon na tayo mag-usap. Sige, pasok na kayo. Alam mo ba noong isang araw ko pa kayo inaantay? Akala ko isang truck na sundalo ang darating dito para tulungan kami. Pero 3 bakla ang narito ngayon. Sigurado bang magagaling kayong beautician? Ay nako, oo naman, Mother. Kahit anong gusto mong ayos, yun ang aking gagawin. Tuloy kayo sa aming bahay. Ano bang itatawag ko sa inyo? Mga bakla kayo, tama ba? Oo, miss. Magaling ka palang kumilatis ng tao. Mga bakla nga kami. Nenang pangalan ko. At ikaw si? Tawagin mo na lang akong Rika. At ito naman ang aking amiga na si Nelda. Alam mo sis, ang ganda mo. Bagay na bagay kang maging Reyna Elena. Lalo na kapag may makeup ka na. Ay naku, bongga ka talaga, Sister Nena. Oo. Ako ngang magiging Reyna Elena ngayong taon. Dati kasi yung kapatid ko na si Milet. Kaso lang wala na siya eh. Wala na kaming balita sa kanya mula nang kunin siya ng mga taong yon. Anong klase bang tao ang kumuha sa kapatid mo? Sabi ni Inay, nakasuot ng itim na damit ang mga yon. May mga talukbong sa ulo. At ang pinuno nila ay mayroong matatalim na pangil. Sabi ng ibang mga nakakita, parang mga kulto daw ang mga yon. Ay naku, hindi kaya aswang ang loko na yon? Diyos ko, ang ganda-ganda nitong baryo ninyo. Pero nakakatakot pala kasi dahil sa mga ganyang tao, mga kulto na sumasamba sa Diablo. Eto bang larawan ng anak niyong nawawala, Kapitana Caridad? Etong nasa kwadro? Oo, siya nga si Milet. Bukod sa aking anak ay marami pang mga sumunod na nawala. Kahit mga lalaki basta medyo bata pa ay dinudukot nila. At wala na ngang nakabalik pa. Walang nakakaalam kung buhay pa sila. At kasabay nga ng pagkawala nila, maraming mga kakaibang bagay ang nangyayari dito sa baryo. Kakaibang bagay? Kagaya ng ano? Kagaya ng pagpatay sa mga hayop. Kagaya ng kambing ni Aling Sabel. Pagising niya sa umaga, ulo na lang ang naroon na nakatali sa lubid. Wala nang katawan. Nagkalat ang mga dugo sa koral. Yung kalabaw din ni Mang Juan, bagong panganak. Bigla na lang nawala yung bagong silang na kalabaw. Kaya ang mga tao dito, pagdating ng gabi ay natatakot na. Kung ganun pala bakit itutuloy nyo pa ang Flores de Mayo kung delikado na kapag gabi? Nakaugalian na kasi dito sa aming lugar na kapag dumarating ang buwan ng Mayo ay idinaraos ang Flores de Mayo.
Sa palagay ko naman ay hindi naman sila sasalakay kapag maraming tao. Ami, tama naman si Kapitana Caridad. Hindi magpapakita ang mga yon kapag maraming tao. Sige, pero kailangan natin maging handa. Huwag tayong maging kampante kasi hindi natin kabisado ang takbo ng mga utak nila. Sigurado ka ba talaga na makakatulong sa atin ang mga kasama mo? Mga bakla ito eh. Baka mauna pa yan tumakbo kapag nakakita ng kalaban. Ako nang bahala sa mga bagay na yan. Kahit bakla sila, tsak naman na maasahan. Ikaw talaga bakla. Hindi mo sinabi sa akin na ganito pala ang lugar na pupuntahan natin. Paano pa ako mag-i-enjoy sa bakasyon na to? Ay sus, huwag ka na maghimutok dyan. Huwag ka mag-alala, ligtas tayo dito. Paano mo naman natiyak na maliligtas tayo? Ang kinukuha lang nila ay babae at lalaki. Hindi sila kumukuha ng mga baklang kagaya natin, no? Sa sinabi kong yun ay napatawan ng malakas si Naldo, kaya naman tumawa na rin ng lahat ng mga naroon. Matapos na makapaghanda na ng hapunan si Nena, ay sabay-sabay na kaming kumain. Nang kumalat ng tuluyan ng dilim, ay lumabas kami ng bahay. Kagaya ng dati ay para kaming mga babae. Napansin ko agad na sarado na ang mga kapitbahay ni na Kapitana Caridad, kaya naglakad-lakad kami ni Itay para magmasid sa paligid. Mukhang mahirapan talaga tayo sa kasong ito, Rico. Hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. Para silang magnanakaw na hindi natin alam kung kailan sasalakay. Tama ka nga, Itay. Kung makakakuha lang tayo ng impormasyon kung saan sila naglulungga, madali na tayo makakaisip ng paraan kung anong mga susunod nating gagawin. Halika, doon tayo sa ilalim ng puno. Maupo muna tayo ron. Maaga pa naman. Mamaya na tayo papasok sa loob ng bahay. Sige, Itay. Maaga pa pero madalang na mga taong nasa labas ng bahay. Ayusin mo yung kilos mo. Mukha kang baklang maton. Hindi natin mapapaniwala ang ating kalaban kung ganyan ang tindig mo. Lambutan mo ng konti, gayahin mo si Naldo. Oo, Itay. Sinabi ko na sa'yo, nasa misyon tayo kaya tawagin mo akong Ami. Walang dapat makakaalam ng ibang pakay natin dito kundi si Caridad. Siya lang. Is that clear? Yes, sir. Kanina ko pa kayo hinahanap. Nandito lang pala kayo. Ay, nagpapahangin lang kami dito, sister. Maya-maya lang ay nagulat kami ni na Itay nang makarinig kami ng malakas na sigaw ng isang babae. Kapwa kami napatayo at napatingin sa iisang direksyon. Kaagad na sinabihan ni Itay si Naldo na humingi ng tulong kina Kapitan Caridad, tapos ay sabay kaming tumakbo patungo sa pinagmumulan ng malakas na sigaw. Tulungan niyo kami, mga kapitbahay! Saklolo! Saklolo! Anong nangyari sa inyo, Inang? Tulungan niyo ang aking anak. Kinuha siya ng mga lalaking nakasuot na itim na kapa. Parang awan niyo na. Iligtas niyo ang anak ko. Saan sila nagpunta, Inang? Saan nila dinala ang anak mo? Doon sa direksyon niyo sila nagpunta. Doon nila dinala ang aking anak. Maawa na kayo. Iligtas niyo siya. Makakapagtuluyan silang nakalayo. Hindi na rin makauwi ang aking anak kagaya ng ibang mga taga rito na dinukot nila. Tayo na, Rika. Baka maabutan pa natin sila. Kailangan nating tulungan ang anak ni Inang. Oh, sige. Kasunod mo ako. Hapulin na natin ang mga walang hiyang yon. Doon sa kakahuyan. Doon kaling isiko ng babae. Dala mo ba ang baril mo? Opo. Dala ko yun palagi. Nandito sa ilalim ng brief ko para hindi mahalata ng sino man. Tena, maliwanag naman ang sikat ng buwan. Kahit papano ay mayroon tayong magiging tanglaw. Maingat kaming pumasok sa kakahuyan at tinungo ang direksyong pinagmumula ng sigaw ng babae. At di nga nagtagal ay nakita namin ang tatlong lalaking nakasuot ng mga itim na kapa at pilit na isinasama ang isang magandang babae. Nagulat sila nang makita kami, pero sa halip na bitawan ng babae ay galit na sinalubong kami ng dalawang lalaki. Nang umangil sila at ilabas sa mga pangil ay saka namin natiyak ng mga aswang sila, kaya kaagad namin silang pinaputukan. Pati ang aswang na may hawak sa babae ay inasinta ko sa ulo.
Anong nangyari dito? Ang mga aswang na ito, tinangka nilang dukotin ang babaeng yon. Mabuti na lang at inabutan namin dito. Totoo nga ang sabi nyo. Mga aswang ang mga ito. Pero ang pinagtataka ko ay ang dali nilang patayin. Ang alam ko kasi ay hindi sila basta tatabla ng bala. Oo nga no. Para lang din silang normal na mga tao. Ayon sa kakilala kong albularyo, yun ay dahil may iba-iba ring klase ng aswang. Yung mga malalakas ay ang mga pangunahing aswang, mga namumuno yun. Marahil ang mga ito ang pinakamahihina. Sila yung mga utusan. Kaya pala ganun. Para silang asong ulol na gustong mangagat. Mabuti na lang at mabilis kami, Rika. Ano nangyari, sister? Naabutan niyo ba ang mga dumukot dun sa babae? Oo sis, mabuti na lang at mabilis itong si Ami. Kaya yan ang nangyari. Tepok silang lahat. Ay! Naku nga! Patay na nga sila! Mabuti nga yan sa mga walang yana yan. Kung hindi nyo naman gagawin yan, ay tiyak na paulit-ulit lang nilang gagawin ang dumukot ng mga tao rito. Siguro kung nandito kayo ng mga panang nadukot ang kapatid ko, baka nailigtas mo rin sila. Ay, oo naman, sister. Kasi ang si Rika, dati... Hoy bakla, tumigil ka na. Bago pa nakapagsalita ng kung ano-ano si Naldo, ay tinakpan ko na rin ang bibig niya sabay kurot sa tagiliran. Binulungan ko rin siya na wag nang magsalita ng kung ano-ano dahil hindi namin kilala ang lahat ng mga taong dumating doon. Kaagad namang naintindihan yun ni Naldo. Kaya bago kami umalis sa lugar na yon, ay iniutos ni Kapitana Caridad sa kanyang mga tanod na kunin ang bangkay ng 3 aswang at dalhin sa barangay hall. Kinabukasan, may mga kababaihang nagpunta sa bahay ni Kapitana Caridad. Ang mga tao dito, madalang makapunta ng bayan kaya ang haba ng buhok. Doon lang kasi may barbero at may beautician. Ang mahal pa ng singil. Kaya nang malaman nila na meron ako mga bisitang kagaya nyo, ay nagpuntahan na sila dito. O sige, lahat ng gusto magpagupit ay dito na sa akin pumila. Kahit anong klaseng gupit ng buhok ang gusto nyo ay gagawin ko. Yung gusto naman ng manicure at pedicure, dito na sa akin, ha? Huwag kayong mag-alala. Mura lang ang bayad sa amin. Ikaw, Nena, gusto mo bang magpamanicure na? Sa susunod na lang, Rika. Pabayaan mo na silang mauna. Nandito lang naman kayo eh. Kahit anong oras pwede akong magpalinis ng kuko. Sa bagay, totoo yun. Alam mo, may naisip lang ako dun sa lugar kagabi. Pwede bang samahan mo ulit ako dun? Anong gagawin natin doon? May gusto lang akong alamin. Para kasing kakaibang lugar na yun eh. Pero, ayos lang naman kung ayaw mo. Ako na lang. Sige, sasamahan kita. Hindi mo pa kabisadong lugar na to eh. Baka maligaw ka. Nang mapatingin sa akin si Itay ay sumenyas lang ako. Alam na niya ang ibig kong sabihin. Dumaan ako sa kusina ni Kapitana Caridad at kumuha ng itak. Umalis kami ni Nena doon at pinuntahan ang mahabang daan papunta sa kakahuyan. Nang makita ko ang malaking puno ng sampalok ay natandaan ko na doon kami pumasok kagabi. Sumunod pa rin sa akin si Nena. Nakita ko ang mga nahawing damo sa lugar na yun. Parang palagi nga yung dinadaanan. Anong tinitingnan mo dito, Rika? Ang makitid na daanan na ito, nahahapi ang mga damo. Ibig sabihin, palagi mayroong dumadaan dito. Oo nga. Merong ding mga bakas ng yapak sa putikan, no? Pero ngayon ko lang din ito napasok eh. Kasi nga mga tao dito sa inyo ay natatakot ng pumunta sa mga lugar na kagaya nito. Iniisip nyo kasi na baka matsyempohan kayo ng mga aswang na dumudukot sa mga tao, di ba? Oo. Ganun na nga ang iisipin ng mga tao dito. Mula nang may mga nawalang tao. Saan ang tagos ng direksyong ito, Nena? Sa ilog. Tapos sementeryo na. Halika, samahan mo ako. Huwag na, Rika. Bumalik na tayo. Nakakatakot na sa lugar na yan eh. Baka makasalubong natin ang mga dumudukot ng mga tao, mapapahamak tayo. Huwag ka matakot, akong bahala sa'yo. Ayoko talaga, Rika. Babalik na ako sa amin, hindi ko talaga kaya. O sige, iwanan mo na lang ako dito. Pakisabi na lang sa mga amiga ko na dito ako sa ilog nagpunta, ha? Bakit bang tigas ng ulo mo?
Para kang similit. Dahil sa katigasan ng ulo ngayon, napahamak siya. Bakit bang tapang mo? Sino ka bang talaga? Tsaka, bakit mayroon kayong mga baril? Sige. Magpapaliwanag ako. Anak ka naman ni Kapitana Caridad kaya alam kong mapagkakatiwalaan ka. Pero sana, ano man ang sabihin ko sa'yo, ilihim mo na lang. Kami ang mga sundalong ipinadala dito para lutasin ang kaso ng mga taong nawawala. Si Ami ang kaibigan ng inay mo. Siya naman ang ama ko. Kung ganun, hindi ka pala talaga bakla? Hindi. Gaya ng sinabi ko, mga sundalo kami na nagpapanggap ng mga baklang beautician. Kasi nga mga dinudukot dito karamihan babae. Mabuti naman kung ganon. Ang gandang lalaki tapos bading. Naku naman, sayang ang magandang lahi. Nena, may sinasabi ka ba? Naku, wala. Sige, kahit saan sasamahan kita. Ngayon hindi na ako matatakot kasi ikaw ang kasama ko. Nang makita ko ng umiti na si Nena, ay naisip ko na nagtiwala na siya sa akin. Tapos ay nakita ko ang maliit na puno ng ipil-ipil. Pinutol ko yon at nilagyan ng tulis ang dulo. Ibinigay ko iyon kay Nena. Kumuha pa ako ng isa at nilagyan ko rin ng tulis ang dulo. Matapos ay tinahak na namin ni Nena ang daanan na yun. Habang binabagtas namin ang kagubatan ay mailap ang mga mata ko. Palagi akong tumitingin sa paligid at ganoon din sa ibabaw ng puno hanggang sa makarating kami sa isang ilog. Maganda palang ilog nyo, Nena. Maganda nga. Pero wala namang pumupunta dito kasi natatakot ng lahat. Yung mga bakas hindi tumago sa ilog. Papunta dito sa kabila. Anong lugar ang tinutumbok nito? Papunta na yan sa pinakamataas na bahagi ng lugar na to. Bundok na yan. Kung ganun, ito ang daang pupuntahan natin. Hindi na nga tumutol si Nena. Sumunod siya sa akin. Binagtas namin ang daan patungo sa bundok na sinasabi ni Nena. Noon namin nakasalubong ang isang babae na tumatakbo habang hinahabol ng dalawang lalaki. Napansin ko agad na malaki na ang tiyan ng babae. Nadapa yun kaya naabutan ng mga humahabol. Ayoko balik! Ayoko na balik! Huwag na ako balik! Ayoko na! Bitaw! Ayaw na! Diyos ko! Siyang kapatid kong si Milet! Tulungan natin siya! Sige, tayo na, Nena. Ikaw nang bahala kay Milet. Ako nang haharap sa mga lalaking yan. Sige, mag-iingat ka! Bitawan niyo ang babaeng yan! Akong harapin niyo! Nang salubungin ako ng isang lalaki, ay nakita ko na inilabas niya ang matatalas niyang pangil, habang ang mga kuko niya ay humaba. Mabilis akong umilag. Nang makalapit naman ang ikalawa ay tinadyakan ko siya, pero hindi man lang niya ininda. Naramdaman ko ang malakas niyang pangangatawan, kaya nang muli ko siyang sinugod, ay isinabat ko sa kanya ang hawak kong sibat. Pero inilagan lang niya yun. Nang mahawakan niya ako sa braso, akmang kakagatin niya ako, nabunot ko na ang aking baril. Pinutukan ko siya sa ulo. Walang buhay yung bumagsak kaya tumakas na ang kasama niya. Nena, siya bang nawawala mong kapatid? Oo, siya nga si Milet. Buhay pa pala siya. Kaya lang, buntis na siya at parang wala na sa sariling pag-iisip. Uwi! Uwi na ako! Ayoko na! Ayaw na! Bitawan! Milet, huwag ka nang matakot. Ligtas ka na. Andito na ako. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako ang ate Nena mo. Uwi na ako. Ayoko na. Sige na, tayo na. Kailangan na nating umalis dito. Yung nakatakas niyang kasama baka magtawag pa ng iba. Delikado kung nandito pa tayo. Sige, tama ka nga. Milet, uuwi na tayo ha. Matagal ka nang hinahanap ni Inay. Alam kong matutuwa siya kapag nakita ka. Sabik na siya sa'yo. Nagawa naman namin ni Nena na umaiuwi sa kanilang bahay si Milet.
Nagulat ang mga taong naroon nang makita si Milet. Kaagad ding lumabas ng bahay si Kapitana Caridad nang marinig ang malakas na sigaw ni Nena. Hindi kaagad nakakibo si Kapitana Caridad habang nakatingin kay Milet. Kaagad na umagos ang luha niya habang marahang humahakbang ang mga paa palapit kay Milet. Si Milet naman ay patuloy ang pagsasalita ng kung ano-ano, tanda lang nawawala sa sarili. Milet, anak ko. Mula noon hanggang ngayon ay patuloy ako umaasa na buhay ka pa. Patuloy ako nagdarasal na sana kung nasan ka man, ibalik ka sa akin ang Panginoong Diyos. Hindi nga niya ako binigo, ipinalik ka nga niya sa akin. Takot. Takot na. Ayaw na. Huwag. Ayaw na. Milet, anong nangyari sa'yo? Saan ka nila dinala? Bakit nagkaganyan ka na? Anong ikinakatakot mo? Wala na siya sa kanyang sarili nang matagpuan namin siya, inay. Hinahabol siya ng 2 aswang. Sa tingin ko nakatakas lang siya sa kuta nila. Ang mahalagay buhay siya nakabalik sa atin. Ano man ang nangyari sa kanya, handa akong tanggapin. Rika, saan lugar niyo nakita si Milet? Sa kakahuyan malapit sa paanan ng bundok. Sa palagay ko malapit doon ang kuta ng mga halimaw. Pwede na siguro tayong humingi ng backup sa kampo. Huwag muna. Kailangan muna natin makatiyak para malocate kung nasaan talaga ang kuta nila. Baka may mga katulad pa ni Milet na dinukot nila pero hanggang ngayon ay buhay pa. Sige, bumalik tayo ron. Baka nga hindi na malayo doon ang kuta nila kasi doon namin nakita si Milet. Bumalik nga kami ni Itay sa gubat kung saan namin nakita si Milet. Ginalugad namin ang lugar na yun. Wala na roon ang bangkay ng aswang na napatay ko, kaya naisip namin na baka kinuha na yun ng mga kasamahan nila. Binagtas pa namin ang maliit na daanang naroon hanggang sa matanaw namin ang 2 kubo. Maingat kaming nagmanman sa paligid ng lugar. Nang wala kaming makita ay lumapit na kami sa kubo. Tig-isa kami ng kubo na pinasok. Walang tao sa kubong to. Wala din tao doon sa kabilang kubo. Sa palagay ko, ay umalis na sila rito. Iniisip siguro nila na meron nang nakakaalam ng kuta nila. Mga tuso talaga mga halimaw na yon. Para na naman tayo nangangapa sa dilim nito eh. Hindi rin naman natin alam kung saan sila susundan. Nagkakamali ka dyan, Rico. Ngayon nakatakas si Milet at nakauwi na sa kanila. Natitiyak kung hindi na tayo titigilan ng mga yan. Lalo pa nga. At ang ilan sa kanila ay ating napatay. Tiyak kung sila ang lalapit sa atin. Kaya kailangan natin maghanda. Ang mga islag ng bala ng baril natin, lagyan natin ng langis na galing kay Ingkong Tasyo. Ano bang klaseng langis na yon? Bakit kailangan pang lagyan nyo ng mga bala natin? Benditadong langis yun. Sabi niya kapag napatakan nyo na ang mga bala ng baril, kahit anong klaseng kampo ng kadiliman na tamaan, ay magiging tiyak ang kamatayan. Sige, maganda pala kung ganun. Nang magbalik kami sa bahay ni Kapitana Caridad, ay nagtuloy kami ni Itay sa kwarto namin. Inayos namin ang mga armas. Lahat ng mga dala naming bala ng baril ay pinatakan namin ng langis. Patalim na ginagamit namin sa aming mga misyon ay nilagyan din namin ng mga benditadong langis. Mabilis na lumipas sa mga araw. Sumapit ang bisperas ng pista sa lugar. Kasabay din noon ang gaganaping parada ng mga reyna sa Flores de Mayo. Kaya nang hapon pa lang ng araw na yon ay naging abala na kaming lahat para ayusan ang mga magagandang babaeng naroon. Nelda, bakla, ikaw na mag-makeup kay Nena, ha? Mas magaling ka kaysa sa akin, di ba, Nena? Oo naman. Sige na, Nelda. Ikaw nang mag-ayos sa akin. Oh, sige na nga, sister. Ikaw na ang uunahin ko. Ikaw naman ang pinakamaganda sa lahat. Dapat lang na mauna ang Reyna Elena. Lahat naman ang kasama sa parada ay na manicure na, kaya puro makeup na lang ang gagawin mo sa kanila, bakla. Oo na, bruha ka. Ako na nga lang ang gagawa ng lahat ng yan. Hindi ka naman kasi magaling mag-makeup. Pero sandali lang, bakla. Bakit na naman? Gwapo nga pala sa lugar na ito. Ayun sila, oh. Sandali lang nga. Kilala mo ba sila, Nena? Oo.
Taga dyan sa bukana ng baryo ang mga binata na yan. Mga anak ni Aling Anita. Dating napabalita na nawala din ang mga yan, pero kagaya ni Millet makauwi din. Ganun naman pala eh. Di alamin natin kung bakit sila nawala at paano sila nakabalik. Baka sakaling may malaman tayo. Saan ka pupunta? Hindi mo ba tatapusin muna ang makeup ko? Oo nga naman bakla. Mamaya ka na lumabas ng bahay. Sandali lang! Gusto ko lang makilala ang mga gwapong ito. Kinakawayan ako eh. Nakangiti nga sa akin. Nang lumabas ng bahay si Naldo, ay ako na lang ang pansamantalang lumapit kay Nena. Pero dahil hindi nga ako marunong mag-makeup, ay pinagmasdan ko na lang siya. Sa totoo lang, ay mas lalo talagang gumaganda si Nena habang pinagmamasdan. Lalo na kapag ngumingiti siya. Kaya naman parang nagkakagusto na ako sa kanya. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? May dumi ba ako sa mukha? Sa totoo lang, napakaganda mo pala. Lalo na kapag umingiti ka. Parang ano? Bakit hindi mo ituloy? Hindi naman ako magagalit kung maganda naman ang sasabihin mo. Parang gusto na kita. Parang mahal na kita, Nena. Bakit parang hindi ka sigurado sa sinasabi mo? Eh kasi ng ganito pang ayos ko. Di mo makakarinig, baka makahalata na hindi naman talaga ako babae. Tingnan mo nga itong libid ko. May suit pa akong bra pero out pa laman. Sanata. Eh di saka mo na sabihin sa akin yan kapag tapos na mga problemang to. Kapag handa ka nang ipakita sa lahat ang tunay na ikaw. Teka, nasa na nga pala si Nelda? Nandyan lang sa... Oo nga no. Nandyan lang siya kanina sa labas, diba? Wala na siya. Sana nagpunta yun? Naligat lang tayo sandali. Nawala na siya. Pati ang mga lalaking kausap niya. Nagmamadali kaming lumabas ng bahay para hanapin si Naldo, pero hindi na namin siya nakita. Kaya naman nang dumating sina Itay at Kapitana Caridad galing sa barangay hall, ay nalaman din nila ang nangyari. Eh ang kapatid mong si Millet, nasaan na siya, Nena? Nandun po sa kwarto. Hindi ko na siya pinabayaang makalabas. Kanina pa ba nawawala si Naldo? Mga kalahating oras na. Huli namin siyang nakita kausap niya yung tatlong lalaking gwapo. Nalirat lang kami ni Nena, bigla na lang silang nawala. Kapag hindi siya nakabalik, tsak nadadukot na siya ng mga aswang na yon. Mga anak ni Aling Anitang tumawag sa kanya. Puntahan natin ang bahay nila. Baka doon nila dinala si Nelda. Nagmamadali nga kaming pumunta sa lugar na sinasabi ni Nena. Nang makarating kami roon ay nakita namin na saradong-sarado ang bahay. Nang tumawag kami ay walang sumasagot, kaya pinuwersa na naming buksan yun. Isang matandang babae na nakahiga sa papag ang naabutan namin. Anita, nasaan ang mga anak mo? Silang itinuturong kasama ng isa sa mga bisita ko na nawawala. Kapitana Caridad, hindi ba ilang buwan na rin nawawala ang aking mga anak? Hindi. Mas nauna pa silang dinukot ng mga taong may kapang itim kesa sa mga anak mo. Pero ang mga anak niyo po talagang nakita kong tumawag kay Nelda. Imposible yan. Kaya nga ako'y nagkakasakit na dahil sa pag-iisip sa kanila. Wala nang nag-aasikaso sa akin. Maaaring niyo naman silang hanapin sa paligid ng bahay ko. Wala nang ibang tao rito kung hindi si Aling Anita lang. Magiging masaya ako kapag bumalik silang tatlo. Kung totoo nga na nakita niyo sila, kailangan kong lumabas ng bahay kahit may sakit ako para hanapin sila. Tayo na, Kapitan Caridad. Hanapin na lang natin sa ibang lugar si Nelda. Anita, kapag umuwi dito ang mga anak mo, ipagbigay alam mo kaagad sa amin, ha? Sige, Kapitana Caridad. Tutulong na rin ako sa paghahanap sa kanila. Nang makaalis kami sa bahay ni Aling Anita, ay naghiwa-hiwalay kami ng paghahanap. Kasama ko si Nena, at si Itay naman ang sumama kina Kapitana Caridad kasama ang ilang pang tanod ng barangay.
Habang nag-iikot kami ni Nena sa lugar, ay nakakita pa kami ng dalawang magagandang babae na parehong buntis. Pero kagaya ni Milet, ay nawawala din sa sarili ang mga yun. Kawawa naman ang mga yun. Ang tingin ko malapit na silang manganak. Kaya lang, paano nila aalagaan ang mga anak nila kung wala na sila sa katinuan? Mas nauna silang nawala kay Milet. Nang makabalik sila sa kanilang pamilya, ganyan ang kalagayan nila. Kaya sana malutas yung kasong ito. Nakakaawang mga kagaya nila. Parang nabaliw sa sobrang takot. At nakakatakot din ito para sa mga kagaya mong dalaga. Kaya mag-iingat ka. At sana hintayin mo ko, ha. Kapag pwede ko nang ilandad ang sarili ko, magpapaalam ako sa inay mo, naliligawan kita. Kapag tayo lang dalawang magkasama, hindi mo na kailangang magkunwari pa. Hindi mo kailangang kumilos babae. Kasi alam ko na kung ano ka, ha. Oo nga. Pero ang makakakita sa atin, hindi tayo sigurado kung sino pa dito sa baryo nyo ang mga kalaban at hindi. Kagaya na lang ng mga anak ni Aling Anita, hindi natin alam kung sila bang dumukot kay Nelda o biktima rin sila. Sa bagay, totoo nga yun. Alam mo, nakakatakot ang pumarada ng gabi. Tulungan mo nga akong sabihin kay inay na wag nang ituloy ang parada ng Flores de Mayo. Kasi masyadong delikado, natatakot ako. Oo, sige. Kausapin natin. Nang hindi na nga namin nakita si Naldo at ang mga anak ni Aling Anita, ay kinausap namin si Kapitana Caridad na ipagpaliban na lang muna ang parada ng mga reyna sa Flores de Mayo dahil talagang delikado ang sitwasyon sa kanilang lugar. Pumayag naman siya, pati na rin ang ibang mga taga roon. Kaya ng gabing iyon ay naupo na lang kami ni Itay sa ilalim ng malaking puno malapit sa bahay ni Kapitana Caridad para magbantay sa paligid. Hanggang sa makita namin na napadaan doon si Aling Anita. Wisit ka talagang aso ka. Layuan mo nga ako. Layo! Diyo! Ahampalusin kita ng tungkod ko kapag hindi mo ako nilayuan. Diyo! Rika, yung matandang si Aling Anita, tulungan mo kaya? Tinatahulan siya ng mga aso. Baka matumba pa kapag hindi siya tinigilan ng mga yan. Mukhang mahina na talaga at may sakit pa. Oo nga eh. Kawawa naman. Hindi na nakabalik pa ang mga anak ng lalaki. Dalian mo na. Ayaw siyang tigilan ng mga asong kalye. Galit na galit sa kanya. Kaagad nga akong kumuha ng isang piraso ng tuyong sanga ng puno. Matapos ay nilapitan ko si Aling Anita. Pinalo ko ng hawak kong sanga ang mga aso, kaya nagtakbuhan na palayo ang mga iyon. Nang makita ko na matutumba na siya, ay kaagad ko siyang sinalo. Naku, maraming salamat sa iyo, Ineng. Ayos lang po ba kayo? Ay, walang hiya kasi mga aso na iyon. Pinagod lang ako. Napakaganda mo namang babae. Pati ang buhok mo, ang itim-itim at ang haba. Naku, nasa lahi po namin ang magaganda at kuwapo. Saan po ba kayo pupunta? Ay, hinahanap ko kasing mga anak ko. Diba, sinabi niyo na narito sila sa baryo pero hindi naman sila umuwi ng bahay. Parang nahihilo na nga ako eh. Parang hindi ko na kayang maglakad. Gusto niyo po ba ihatid ko na lang kayo sa bahay niyo? Ay, naku, wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Tingnan mo yung kasama mo. Nakatingin sa atin. Sandali lang po at magpapaalam ako sa kanya para ihatid ko kayo. Baka kasi balikan kayo ng mga asong yon. Tuluyan na kayong kagatin. Aba, kung mapilit ka, di sige na nga. Ihatid mo na lang ako. Hindi ko na kasi kayang maglakad. Lumapit nga ako kay Itay at nagpaalam na ihahatid ko si Aling Anita. Iniisip ko na baka kasi meron na namang mga aso ang humarang sa kanya at tuluyan siyang matumba. Kaya nang pumayag si Itay ay kaagad ko siyang binalikan. Mabagal ang naging lakad namin kaya nagkwentuhan pa kami hanggang sa makalayo kami sa mga kabahayan. Napansin ko na puro puno na ang paligid. Biglang tumigil sa paglalakad si Aling Anita. Bakit po kayo tumigil?
Meron po bang problema? Nakakatakot ang alulong ng mga aso. Naririnig mo ba yun? Opo. Alulong nga po ng aso yun. Tsaka nararamdaman ko na parang merong nakatingin sa atin na nasa paligid lang. Bilib din naman ako sa lakas ng pakiramdam mo, miss. Alam mo na nasa paligid lang kami. Sino kayo? Kami ang magbibigay sa iyo ng pinakamagandang kapalaran. Kaya sumama ka na sa amin. Mga kasama! Kunin niyo siya! Maawa kayo sa akin! Huwag niyo ako sasaktan! Huwag ka nang sumigaw pa, Ineng. Sumama ka na lang ng maayos para hindi ka masaktan. Aling Anita, kasama ka pala nila? Oo, Ineng. Madalas ay akong gumagawa ng mga patibong upang makuha namin ang mga gusto naming dukutin. Lalaban sana ako para makatakas sa kanila. Pero naisip ko na ito na ang tamang pagkakataon para malaman ko ang kuta nila. Kaya nagkunwari na lamang ako na isang mahinang babae. Kaya nang talian ng isang lalaki ang bibig ko at lagyan ng piring ang mga mata ko ay hindi na ako pumalag. Pero dahil madilim ang paligid, hindi nila napansin na bawat maliliit na sanga ng puno na aming nadaraanan ay binabali ko. Palatandaan nyo na tanging mga sundalo lang ang nakakaalam para masundan ako ng mga taong maghahanap sa akin. At makalipas nga ang ilang oras, nakarating na kami sa kuta nila. Ipinasok ako sa isang kulungang rehas na gawa sa matibay na kawayan. Nako, sister! Nadukot ka rin pala nila. Tama nga ako. Magkikita tayo dito sa kampo nila kung hindi ako lalaban sa kanila. Hindi lang tayo ang nakakulong dito. Nandito rin sila, oh. Yung mga nawawalang babae sa baryo ni na Kapitana Caridad. Tama ka. Nandito nga ang lahat ng binihag nilang babae. At dun sa kabilang kulungan, nandun naman ang mga lalaki. Dun sila nakakulong. Eh yung mga anak ni Aling Anita na kausap mo, nasan sila? Ang mga walang iyang yon. Mga halimaw pala sila. Tama kayo. Mga halimaw nga ang mga anak ko. Sa wakas, bumagsak din kayo sa aming mga kamay. Marami na kayong napatay sa aming mga kasama. Sinisira niyo ang aming mga plano. Kung gano'n ay nagkukunwari lang pala na may sakit. Kunwari lang din na wala kang alam sa sitwasyon ng mga anak mo. Sa mundong ito, kailangan mong maging tuso para maging makapangyarihan. Bakit yung ginagawa to, Aling Anita? Bakit dinudukot yung mga kababaihan? Paubos na ang lahi naming mga aswang sa bayang to. Dinudukot namin ang mga kababaihan para maging ina ng aming mga anak. Para hindi mauubos ang lahi naming aswang. Patuloy na dadami ang aming lahi sa pamamagitan nila. At ako, bilang aswang na mangkukulam, ay sinisira ko ang mga isipan ng mga babaeng nabubuntis bago sila pakawalan para hindi nila maikwento kanino man ang totoong plano namin. Pero ang mga babaeng buntis ay patuloy na binabantayan ng iba pa naming kalahi para makasiguro na maayos na maisisilang ang mga sanggol kahit baliw na ang kanilang mga ina. Kaya naman pala ang 3 halimaw na dumukot sa akin ay nagpaiwan doon ng isa para bantayan si Milet ng palihim. Napakasama nyo! Hindi kayo magtatagumpay sa mga palak nyo! Huwag kang magsalita ng ganyan dahil magiging ina ka rin ng aming magiging mga anak. Eh ang mga lalaking dinudukot nyo, anong ginagawa nyo sa kanila? Nagiging mga aswang rin sila sa pamamagitan ng aming kamandag. Pero mahihina silang nilalang. Para lang silang mga asong ulol. Kaya ginagawa lang namin silang tauhan. Pero ang mga sanggol na isisilang na may taglay na dugo ng aswang ay magiging malalakas at mababangis na halimaw pagkasilang pa lang nila. Yon ang dahilan kaya namin ginagawa to. Naputol ang pag-uusap namin nang dumating ang 3 anak ni Aling Anita kung saan ay meron na namang bihag na lalaki ang mga ito. Nang iharap na iyon kay Mang Alfredo ay kaagad yung kinagat sa leeg. Sumirit ang dugo nun. Halos sumabingi ako sa malakas na sigaw ng lalaki. Nawalan siya ng malay kaya dinala siya sa isang kulungan na naroon at ipinasok sa loob. Yon ang kapalaran nila. Kapag kumarat na sa kanilang mga ugat ang aking kamandag,
magiging aswang na sila. Yuyukod sa aking harapan at susundin ang lahat ng mga inuutos ko. Ngayon ay malinaw na ang lahat kung anong nangyayari sa mga babae at mga lalaking nawawala sa baryo. Alam mo na nga. Pero sayang, kasi hindi mo naman yan masasabi kahit kanino. Bukod sa buntis at baliw ka na bago ka namin palayain, hindi rin basta makikita ang kuta namin kasi likuran na ito ng mataas na bundok. Tapos itong kulungan nyo, nasa loob pa ng kuweba. Kung gano'n ay magiging ina pala ako ng mga halimaw. Sister! Pangarap ko naman talaga na maging ina pero hindi naman sa ganitong paraan. Huwag kang umatungal na parang bata dyan. Wala na kayong magagawa. Mag-uumaga na. Kaya magpapahinga lang ang aming pinuno. Tapos, sisiping na sila sa inyo pagsapit ng susunod na gabi. Tumatawa pa si Aling Anita nang umalis. Meron silang inutusan na 2 tauhan para bantayan kami. Nanlulumo akong naupo habang nag-iisip ng paraan. Hindi nga nila nakuha ang aking armas dahil nasa loob ng aking brief. Meron din akong 2 granada sa dibdib. Pero naisip ko, sapat na ba yun para makatakas kami doon ni Naldo? Hindi ko tsak kung gaano karami ang kalabang sasalubong sa akin paglabas ng kuweba na ito. Hanggang sa papinsin ko ang batang nakatulala sa kabilang kulungan. Boy, tumingin ka nga sa akin. Ano yun, ate? Bakit hindi ka tumakas? Makakaya mo namang lumabas din sa kulungan, di ba? Kasyang-kasya ka naman yan, di ba? Natatakot po ako sa kanila, ate. Makakainin nila ako kapag lumabas ako rito. Kaya dito na lang po ako. Baka maawa pa sila sa akin at buhayin pa po ako. Kapag hindi ka kumilos at sinubukang tumakas ay mamamatay ka rin. Walang puso ang mga aswang na nandito. Hindi sila maaawa sa atin. Tatakas tayo dito pag sikat ng araw. Karamihan sa kanila ay natutulog kapag ganun. Kunin mong pansin ng pantay para magagawa kami ng paraan dito, ha? Huwag kang matakot. Lahat tayo makakaalis dito at makakabalik sa ating mga pamilya. Pero teka muna, bakla. Paano pala tayo makakatakas dito? Meron ba tayong magagamit na panlaban sa kanila? Isang malaking pagkakamali nila. Ang hindi nila akong kapkapan kaya hindi nila nakuha ang mga armas ko. Buo kasi ang pagtitiwala nila na isa talaga akong babae. Mabuti naman kung ganon. Naku, ang ganda mo kasing bakla. Para ka talagang babae. Kaya huwag kang matakot, Nonoy, ha? Gawin mo lang ang sasabihin ko at tsak na makakaligtas tayo. Hindi nyo naman po ako kailangan para lansihin sila. Makakaya nyo namang lumabas dyan kung gusto nyo. Kasi mga baging lang naman ang tali ng kawayang rehas na yan. Alam ko yun, Nonoy. Ang gusto ko lang matsyakay kung ilan ang nakabantay dyan bago ako kumilos. Ikaw ang makakakuha ng atensyon nila kung ikaw ang unang makakalabas ng kulungan. Sumang-ayon naman ang batang si Nonoy sa sinabi namin ni Naldo. Kaya nang sumapit ang umaga at sumikat ang araw, ay napansin ko na parang inaantok na ang 2 bantay na aswang na nasa di kalayuan. Kaya naman sinenyasan ko na si Nonoy na lumabas na sa kulungan. Dahil payat at maliit ang kanyang katawan, ay madali siyang nakalabas ng kulungan at lumapit siya sa amin. Gamit ang patalim na kinuha ko sa aking likuran, ay tinaga ko ang baging na tali sa pintuan ng kulungan. Noon naman napansin ang 2 bantay na aswang si Nonoy. Kaagad yung lumapit kay Nonoy at sinita ang bata. Yun naman ang pagkakataong sinamantala namin. Nagulat ang 2 aswang nang makalabas kami ng kulungan at salakayin ko sila. Magaling bakla! Madali mo silang napatay. Kailangan na natin umalis dito. Buksan na rin natin ang isang kulungan para tumakas na rin sila. Sige, akin na ang patalim at puputulin ko ang baging na nakatali sa pinto ng kanilang kulungan. O sige, sabay-sabay na tayong maingat na lumabas sa lugar na to. Kaagad nga na binuksan ni Naldo ang kulungan ng mga lalaking naroon. Palibhasa ay natutulog pa din ang mga yon kaya ginising ni Naldo. Pero yun ay isa palang malaking pagkakamali
dahil ang mga lalaking naroon na natutulog ay mga aswang na kagaya ng lalaking kinagat kagabi ni Mang Alfredo. Naku po naman, bakla! Bakit mo naman pinabuksan sa akin ang pintuan ito? Mga halimaw na pala sila! Lumabas ka na dyan, madali ka! Tumakas ka na kasamang iba pang mga babae! Lumabas na kayo ng kwebang to! Tiyak na marami pang aswang sa labas! Wala na tayo magagawa kung hindi ang makipagsapalaran! Nabulabog na sila eh! Lumabas na kayo ng kuweba, Nonoy! Mauna na kayo! Tutulungan ko ang amiga ko! Sigurado ka ba, bakla? Tutulungan mo akong harapin sila? Ay, oo naman. Kaibigan yata kita. Kaya hindi kita iiwanan kahit sa bingit ng kamatayan na magpapakalalaki ako ngayon. Ngayon lang, ha? Sige lang, tayo na. Harapin na natin ang mga to. Bagong aswang lang ang mga to kagaya ng sabi ni Mang Alfredo. Hindi naman sila masyadong malalakas. Katulad lang sila ng mga asong ulol. Magaling ka rin pala makipagbugbugan, bakla! Naku, nakalimutan mo na ba na tayo ang champion sa karate at judo noong mga high school pa tayo? Walang makakatalo sa ating dalawa. Pero mamaya mo na ako purihin, bruha ka. Marami pa tayong kalaban. Oh, yan na! Buong tapang nga naming hinarap ang mga kalaban sa loob ng kuweba. Dahil mahihina lang sila at baguhang aswang, ay madali namin silang napinsala. Karamihan sa kanila ay naparalisa ang mga kamay at paa, kaya kahit mabuhay ay hindi na rin magagawang mambiktima, lalo na mga nabula gawa ng matatalas na kuko ni Naldo. Matapos yun ay lumabas na kami ng kuweba kung saan nakita namin na nagkakagulo na. Nagising na pala ang mga aswang at isa-isa na nga hinuhuli ang mga nakatakas na babae. Nagtago muna kami sa isang sulok habang nagmamasid. Hulihin niyo silang lahat at ibalik sa kulungan. Walang dapat na makatakas. Kumilos na kayong lahat! Bakla! Sa palagay ko ay mas malakas ang mga ito kaysa sa mga nasa loob ng kuweba. Lalo na yung si Mang Alfredo. Tama ka! Kaya kumilos na tayo! Mag-iingat ka! Ikaw rin, bruha ka. Huwag ka na maglanlan. Huwag ka muna maglanlan ngayon. Ipakita mo kung gaano kakatabang na sundalo. Naghiwalay kami ng direksyong pinuntahan ni Naldo. Sinundan niya ang mga babaeng tumatakas at ako naman ay hinarap ang mga aswang. Sa pagkakataong ito, dahil marami sila, ginamit ko na ang aking baril. Pinaputukan ko ang mga unang aswang na nakakita sa akin. Bawat kalaban sa ulo ko pinuntirya. Kaya kapag tinatamaan ng mga yon, tsak na mamamatay. Pero kagaya ng aking iniisip, hindi sapat ang aking bala para sa kanila. Naubusan ng bala ang aking baril. Hindi ko inaasahan na ibang klaseng babae ka pala. Talagang malakas ka. Yan ang gusto ko na maging ina ng aking magiging mga anak. Isa ka talagang hangal! Hanggang ngayon wala ka pa rin alam! Hindi mo pa rin nahalata na hindi ako tunay na babae! Nagpanggap lamang ako para malaman ko kung nasaan kayo! Nakita mo ba tong dibdib ko? Na pinagnanasaan mo? Granada to! Ulol! Isa kang lalaki! Kung ganon, ay nilinlang mo lang pala kami! Oo! Ako at ang aking ama ay mga sundalo na nagpanggap ng mga baklang beautician sa liblib na lugar na to para lutasin ang kasong to. Ngayon kilala ko na kayong lahat. Hindi kayo makakaligtas sa batas. Isa akong hangal. Hindi ko napansin na mga lalaki pala kayo. Nakakabwisit na mga bakla. Hindi pala Rika ang totoo mong pangalan. Tama ka, Aling Anita. Ako si Sergeant Rico Almazan, tagapagpatupad ng batas. Nagkasala kayo, kaya dapat kayong hulihin at parusahan. Batas? Ako ang batas sa lugar na to. Ngayong alam ko na ang tunay mong pagkatao. Hindi na pala kita kailangan. Dapat ka nang mamatay para manatiling lihim ang mga ginagawa namin dito. Mga alagad ko, patayin ang hangal na yan! Sige! Sumugod kayo sa inyong kamatayan! Mga kampung kayo ng Diablo! Heto ang granada! Para sa inyo! Dumaba ka, Anita!
Nagawang makadapa ni Mang Alfredo. Pero sa gulat ni Aling Anita ay hindi kaagad nakadapa. Kaya nang sumabog ang granada, nasapul ang mga kamay at paa nito. Naputol ang isang kamay niya at malubharing nasugatan ng kamay at katawan dahil sa mga shrapnel na tumama sa kanya. Malubhang sugat ko, Alfredo. Tulungan mo ko. Hangal ka talaga, Rico. Sa palagay mo ba ay makakatakas ka pa sa lugar na to? Hindi na! Dito ka na mamamatay. Tumingin ka sa paligid mo. Napapaligiran ka na namin! Nakalimutan mo yata na meron pa akong isang granada dito. Kapag nagtangka kayong lumapit, pasasabugin ko pang isang to! Sige, gawin mo na para matapos na rin ang buhay mo. Dahil marami akong tauhan na nakahandang magsakripisyo. Kapag wala ka ng armas, gugutay-gutayin namin ang katawan mo! Kayo ang maubos kapag hindi pa kayo sumuko! Napapaligiran na ng mga sundalo ang kampo ninyo! Itay! Mabuti naman at nasundan niyo ako! Nang gabing mawala ka, para ihatid sa Aling Anita, nagduda na ako na hindi ka na makakauwi. Nakita ko ang mga sanga ng puno na binali mo sa mga dinaanan kaya tumawag na ako ng reinforcement. Magdamag silang nagbiyahe kaya nang dumating sila ay sinundan namin ang binali mong sanga hanggang sa marinig nga namin ang malalakas na putok ng baril at pagsabog dito. Salamat, Tay. Ngayon, Mang Alfredo, sumuko na kayo. Wala na kayong magagawa. Tirik na ang araw. At kapag ganito, mahihina lang ang mga aswang na kagaya nyo. Huwag mo kaming insultuhin. Kahit patirik ang araw, ay malalakas kami. Kaya hindi kami susuko. Tapusin silang lahat! Ben! Hulihin silang lahat! Ang lumaban, patayin! Wala tayong magagawa kung hindi patupad ang batas. Maging tao o aswang man ang ating mga kalaban. Rico, saluhin mo ang baril! Up! Salamat, Tay! Muli ngang nagkaroon ng kaguluhan dahil ang mga aswang na kagaya nila ay hindi nagpapasakop sa batas ng gobyerno natin. Meron silang sariling batas at yun ay ang batas ng kadiliman. Gusto nilang patunayan na sa lugar na yun ay sila ang dapat na maging Panginoon. Kaya naman ang mga sundalo na sinalakay ang mga aswang ay gumamit ng malalakas na armas para sila pigilan. Nang makita ko na tumatakas si Mang Alfredo, hinabol ko siya at hinarang. Mang Alfredo! Hindi pa huli ang lahat! Sumuko ka na! Huli na! Kasi sinira mo na ang aking mga plano. Isinusumpa kita! Isasama kita sa aking kamatayan! Mamamatay! Dinablan ako ng bala! May ipinahid kaming binditadong langis sa mga bala. Kaya kahit sino mang kampo ng kadiliman na kagaya mo, tiyak na tatablan! Mga hangal kayo! Nang malagutan ng hininga si Mang Alfredo, ay nakita ko na tumakas na ang ibang mga aswang na naroon para iligtas ang kanilang mga sarili. Kaya naman binalikan ko si Aling Anita na nahihirapan na dahil sa mga tinamong sugat. Gulat na gulat siya nang makita ako. Tulungan mo ako, Rico. Ayoko pang mamatay. Sige, gagawin ko yan sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Pagalingin mo ang mga babaeng tinulang mo. Ibalik mo ang dati nilang pag-iisip. Pagkatapos nun, tutulungan kita. Sige. Sa kubong yun, naroon ang aking mga kagamitan. Kailangan kong makapasok doon. Tutulungan kita. Aalalayan kita para makapunta ron. Tsakin mo lang na hindi ka gagawa ng masama laban sa akin. Kasi tutuluyan kita. Oo, hindi kita sasaktan. Tulungan mo ako makapasok doon. Pagagalingin ko sila basta tuparin mo rin ang pangako mo. Nang makapasok na nga sa kubo kami ni Aling Anita,
ay nakita ko ang mga kagamitan niya sa pangkukulam. Maraming mga manikang basahan ang naroon na nakalagay sa isang baul. Lahat ay mayroong nakatusok na karayom sa ulo. Nagsasagawa ng ritual si Aling Anita kahit na nahihirapan ng umusal sa orasyon na ginagawa pa rin niya. Hanggang sa isa-isa na niyang inalis ang mga karayom sa ulo ng mga manika. Matapos ay humarap siya sa akin. Magaling na silang lahat. Nagbalik na ang normal nilang pag-iisip. Salamat po, Aling Anita. Dito lang kayo. At tatawag ako ng mga sundalong magbubuhat sa inyo. Pero din kami mga kasamang sundalo na marunong sa first aid para magamot ang mga sugat nito. Salamat, Rico. Saglit akong lumabas ng bahay. Tumawag ako ng mga kasamahan kong sundalo na medic. Kaagad kaming bumalik sa loob ng bahay pero hindi na nailigtas si Aling Anita. Tuluyan ang sumuko ang katawan noon sa mga tinamong sugat kaya naubusan ng dugo at namatay. Makalipas ang mahabang oras ay tuluyan ng nanaigang mga sundalo. Ipinaubayan na namin sa mga kasama namin ang pagkuha sa mga bangkay. Kami naman nila Itay at Naldo ay bumalik sa baryo ni na Kapitana Caridad. Tuwang-tuwa si Nena nang makita ako at kaagad na yumakap. Akala ko hindi na kita makikitang buhay. Akala ko hindi ka na makakabalik sa akin. Hindi ko matatanggap kung magkakaganon. Ikaw kasi ang una kong pag-ibig. Tumahan ka na, Nena. Mahal tayo ng Diyos. Kaya hindi niya ako pinabayaan. Hindi siya papayag na masaktan ka. Ikaw din naman ang una kong pag-ibig eh. Kung ganon, pareho pala tayo. Aba, Nena, huwag kang maging desperada dyan. Gusto ko nga na magkaroon ka na ng asawa pero hindi naman sa katulad ni Rica na isang bakla. Hindi ako papayag. Nay, hindi po siya bakla. Lalaki po siya. Isang sundalo na kasama ni Mang Sammy. Tama si Nena Caridad. Siya ang anak kong si Rico. Pasensya ka na kung nagpanggap kaming mga baklang beautician para masolve ang kaso ng mga nawawalang babae dito. Kung papayag po kayo, hihilingin ko sa inyo na pumayag na kayong magpakasal kami ni Nena sa lalong madaling panahon. Nako, ganun ba? Walang iya ka, Rico. Abay kung titingnan para ka talagang babae. Napakagandang bakla. Ako rin ba, Kapitana? Babae din ba ang tingin niyo sa akin? Tingin ko sa'yo, isa ka talagang bakla. Sa sinabi ni Kapitan Caridad ay nagtawanan na kaming lahat. Kasunod nun ay narinig namin ang malakas na pagsigaw ni Milet. Umiiyak siya habang nakaharap sa salamin at pinagmamasdan ang sarili, lalo na at buntis na siya. Hindi niya alam kung paano yun nangyari. Wala siyang natatandaan kung hindi ang ginawang pagdukot sa kanya ng mga aswang. Ang naging operasyon namin na yon ay naging top military secret, Madam Venus. Lumabas sa balita sa dyaryo at telebisyon na mga miyembro ng isang kulto ang nakaengkwentro ng mga sundalo sa kampo. Hindi sila mga aswang para hindi matakot ang mga tao sa bayang iyon. At makalipas ang halos isang buwan ay ikinasal kami ni Nena at namuhay ng masaya. At yan po ang aking naging karanasan na hindi ko makakalimutan. Maraming salamat po, Aswang Diaries. Kung nagustuhan ninyo ang karanasan ko, mag-iwan lang po kayo ng mga komento. God bless sa ating lahat.